Tapos, umpisa na yon. May panalangin, share the gospel. Siyempre, kahit hindi natin agad-agad madala sa Panginoon, bahala ng Holy Spirit magpalago sa kanila. At least, nakashare tayo ng Ebanghelyo sa ating kapwa. Yun ang importante. Sige, second, hindi ko napapain. Bigyan natin kay Sister Joy ang pagkakataon. Ayan. Narinig niyo po siguro yung message ng song? Yes. And then, good morning mga kapatid. At sa pagpapatuloy, ang message ng song is just pray. Because a prayerful mother in the family is a woman who continually seek God's guidance, strength, and wisdom for her home. Tayo po ba? Sino po ba mga nanay?
Very challenging sa isang nanay, lalo pat ang kanilang pamilya ay everyday struggles about everything. Sabi nga, a father works from sunrise to sunset, but mothers never end. Kasi po, mula pagising, kahit matutulog na, gising pa rin si mother. Kaya, kung hindi po tayo magsisik or maghahanap kay Lord ng guidance, katatagan, at pagtitiwala sa Kanya, hindi po magiging madali ang buhay sa araw-araw. Kaya, lalo na kapag halimbawa po, nagpatong-patong na ang bills, matataas ang mga bilihin, at ang mga bata, lalo pag bata pa, ang mga anak, halo-halo na. Hindi natin alam kung saan tayo pa dadalahin ng ating problema. Kapag walang Diyos sa tahanan, hindi lang magulo. Talagang parang earthquake na fall lahat. Kaya mga kapatid, sa mga nanay dito na katulad ko, International Women's Month nung nakaraan, matatag tayo, hindi dahil kaya natin, kundi nakadepende tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga, sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Walang dahilan kung bakit hindi tayo mananalangin. Dahil yan pong una at essential na ginagawa natin sa araw-araw. Hanggang tayo ay matulog. Kasi tulog na sila lahat, tayo nag-iisip pa sa pagkinabukasan. Aminin natin sa hindi, lahat talaga sa atin. Financial, at ang sabi nga ni yung king ng Saudi, ng UAE, papalitan na po niya ang pangalan ng housewife. Yan na po ang role po niya ang pangalan na po na gagamitin ay role developer. Kasi po sa atin po nagsimula lahat. Pag-nurture, pag-carry, lahat ng ginagawa ng nanay ay essential kung paano mag-build ang isang tao. Kaya kung hindi po mapagpanalangin ang ilaw ng tahanan, aandap-andap ang buhay ng sambahayan. Kaya mga kapatid, ang testimony po na dinala ko sa inyo ay reminder sa bawat tahanan na huwag po natin kalimutan na tayo ay manalangin. Kasi pag halimbawa ang nanay o si tatay ay naglilid, magdasal, it will adapt sa mga anak. Gagawin din nila hanggang sa sila din ay magkapamilya. Sila po ay future generation. Kaya mga kapatid, yung kanta ni Jared, talagang impact sa pamilya. Kaya kailangan ang tahanan ay laging mapagpalaminin ang bawat isa. Yun lamang po mga kapatid. Kabisaban po mga kapatid. Kabisaban. At para po sa kasunod kay Ate Joy, ako po pala si Brother Lexter Hernandez po mga kapatid. At akin pong kikwento kung paano po na-convert sa SDA po mga kapatid. At unang-una po doon sa lahat, ako ay patuloy na pagpasalamat sa inyo lahat sa pagtanggap sa akin
sa ating pong church. At sa simula po ng aking story, bago po ako nag-convert na SDA, ako po ay isang Catholic po. Dahil aking papa ay Catholic. Pero ang aking pong mother ay born Adventist po. At ganoon din po yung aking mga kapatid ay Adventist. Pero dahil bunso po ako, medyo nalita ko ng sa kanila. Nalita ko maging Adventist yun. At una pa lang, syempre, nung di pa po ako naka-convert, nakagawa pa ako ng, syempre, yung mga hindi mabuting gawain, hindi kaloob ng ating Panginoon. Tsaka, ganoon din po sa pagkain. Ako po'y nakagawa ng pagkakasala. Pero nung dumating ng panahon na parang may ginawa si Lord na paraan siguro, kakaibang paraan, na ako po'y napunta dito sa Cavite dahil ako po ay lumiban sa bahay ng aking tita. Tuma sa bahay ko kasi ng aking tita, siya po ay 70 Adventist. SDA din, at ang aking pong tito, kanyang asawa ay isa pong dating daan. Kaya doon po sa dalawang religion na yon, medyo nagkalito-lito na po ako. Gawa ng yung tito ko ay isa ding active. Lagi mo silang pagdating sa religion, dalawa sila nag-aaway. Kasi alam mo yung dalawang religion na yun. Kaya nagpapuluan ako sa dalawa kung saan yung susunti ko doon. Kaya minsan nakagawa rin ako ng pagkakasala. Dahil yung tito ko yung minsan ang sinusunod ko kasi siya po minsan yung nag-aano doon. Kumbaga siya yung leader ng bahay. Kaya bilang nakikitira, parang pakikisama ko na rin po. Hanggang sa sunod-sunod na po yun, ako po ay na Bible study na rin ng tito ko. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na. Hanggang sa, ano na po ako nun parang bubautis mo ano po ako nun. Pero, di na po natuloy gawa nung parang hindi ko po ako ready. Pero nung mga din mga kapatid, ako ay lumiban dun sa bahay niya. At ako ay napadapad dito sa Imus, Cavite. At tumira po ako din sa kuya ko kay Elder John Delpin. At paunti-unti, sinasama niyo po ako sa church. Unang santa ko po dun sa church namin. Ako po yung mission spotlight. Kaya, syempre, yung kuya ko medyo aggressive yun Kaya, syempre, ano na rin. Susunod na lang din ako. Wala naman po naka-video dyan. Ayun, mga-video. Alay pala. Tsaka ano po, yun. Mission spotlight hanggang sa... Pero minsan na po ako magsimba nun Minsan nagpapaiwan ako sa bahay kasi ayoko talaga magsimba. Pero syempre, si Kajong nga, gano'n. Magagalit yun. Yan, simba na ako, sunod-sunod na yan. Hanggang sa parang naging active na rin po ako. Sumasama ako sa mga activities. Hanggang sa nabigyan na rin ako ng office. Yan, tuloy-tuloy na. Tapos sumama po ako ng retreat ng P1 camp. At 1 week po yung camp na yon. May 1 week kang kailangan mo mag-ready, mag-decide. At sa 1 week na yon, doon na po ako nag-decide na papabautis mo na ako sa... Ako po yung papakonvert na sa SDA po mga kapatid. At i-share ko lang po sa inyo pagiging SDA ay masaya po mga kapatid. Dahil doon yung matutunan yung katotohanan. Hindi lang doon kumbaga mabaguhin po yung buong pagkatao niya. Kasi dati marami talaga ako nagawang pagkakasala pero ngayon nabawasan na po. Paunti-unti na po nabawasan. Talagang bawas na po mga kapatid. Tsaka, ayun na, binago na tuloy-tuloy na po yun. Hanggang ngayon, di ba, kita niyo na po sa harap. Yun, sa harap, dito na po ako sa taas. At ako po yung nagpapasalamat sa Resalan Bago Church dahil
tinanggap po nila ako, di nila ako tinakwil. Tsaka sa mga members po, maraming salamat po sa sa pagkain. Tsaka sa mga kaibigan ko, yan, maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Kayo po ang dahilan. Kaya, yan. Tsaka, para po sa mga taong bisita po, gusto ko po sabihin sa inyo na masaya po dito sa Seventh Day. Yan lang ang po abisanan. Ang ating pong tema ngayong ating pong retreat ay all in. Ano nga po? Living. Ano po yung tema natin? All in. Tapos yung living our call, living His word. His word is called. Living our all. His all. His call, yun. Living, all in, living His call. Okay. Living our call. Living our call, living His call. Yan. Hindi ko po, kanina nung nag-aano po tayo, no, nag-discussion tayo sa ating group activity, ay napag-usapan po doon yung comfort. Pipiliin mo ba yung comfort, si God o yung comfort? Alam niyo po mga kapatid, ay walang growth sa comfort. At ang isa po sa mga comfort po, kumanta ng may mga kasama. At bihira niyo po ako makikita na kumakanta talaga ng mag-isa. Kasi hindi po ako talaga kumakanta. Dahil nasanay din po ako na kumanta sa choir. So pag choir, marami kayo. So bihira lang po dahil hindi po makakakanta si Sis Janice na kasama ko sa kwarto. Malayo naman si nanay. Kanina ko lang kasi nalaman. Dahil wala nga akong data. So, yun sabi ko, sige, lalabas tayo sa comfort zone natin. Until we give you first place, until we let you begin to fill us with your spirit, renew us from within. Nothing matters, nothing's gained without your holy presence. Our lives will be in vain. Lord, we want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. Because your heart was broken, because you saw the need, because you gave so
free. Because of Calvary, we can now be called your own. Complete creation, filled with you alone. Lord, I want to know you. Live our lives to show you all the love we owe you. We're seekers of your heart. We're seekers of your heart. Hello. Alright. Salamat mga kapatid. And so, akin pong tinatawagan natin pong mga panelists natin pong lesson. Tayo po ay dumako sa ating lesson review. So, sila po ang atin pong mga panelists. At sila po ay, kung kayo po ay nagtataka kung ano kanilang part, ang bawat araw po ng atin pong lesson ay sila po ang bahalang magpaliwanag. So aking pong part mga kapatid ay upang buksan po ang atin pong pagrepaso ng ating lesson. And by the way, maraming salamat po sa atin pong mga kapatid na taga rito sa Labak. Tama ba, Labak? Labak Church. Ayan, sila po ay nariyan sa likod. Kami po ay agawin po muna namin ang inyong programa. Ano po? So, before po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa magang ito na inyo po pinagkaloob sa amin, nalugit. Pinagkaloob sa amin ang araw ng Sabat upang kami po ay magpahinga sa inyo. Ngayon po kami po ay magre-repaso ng itong mga lesson. Dalangin ko po na puspusin ang bawat isa, talunggit po ang mga panelists na siyang magbibigay po at pagbabahagi ng inyong pong lesson sa umaga nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pamagat ng ating lesson ngayon pong linggo ay po sa English ay reality check. Tama ba? At sa Tagalog ay pagsusuri ng realidad. Nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, siguro ako na lang magbabasa ng ating pong talatang sa uluhin at ngayon po ay talatang babasahin. Kasi babasahin. Nang sabi po dito sa Juan 15 versikulo 9, kung paanong iniibig ako ng Ama at gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. So dito mga minamahal kapatid, sinasabi po sa ating lesson, at may mga katanungan na maaari tayong ma-encounter
No? Nang sabi, paano mo inilarawan ang iyong kasalukuyang relasyon sa Diyos? Ano po? Ito ba ay buhay at matatag? At naglalaan ka ba ng mga oras para pagyamanin ang salitang kinasihan ng ating Panginoon Diyos? Nakikipag-usap ka ba sa Kanya bilang isang kaibigan o isang malapit, hindi lang basta kaibigan, kundi mas malapit na kaibigan? Kamusta ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon Diyos? Meron ba tayong personal na ugnayan para sa Kanya? No? At kundi gusto mo bang ibahagi sa iba tungkol sa iyong relasyon? So, ang ating pong lesson mga kapatid ay related siya doon sa ating pong tema. All in, giving our all, living His call. Yan. Patama din na. Kaya ngayon mga kapatid, sa linggong ito, atin pong susuriin ang kasalukuyang kalagayan po ng ating pong relasyon sa Diyos. At kung ano ang payo ng Biblia sa bawat isa sa atin. Sapagkat tunay nga hindi tayo ngayon patungo sa mas mabuting kalagayan hanggat hindi natin tapat na sinusuri ang ating pong mga sarili. At pinapakinggan ang solusyon na inialok sa atin ng ating Panginoong Kristo. Narito po ang ating pong mga kapatid. Sino po sa Lunes? Si Elder Rex ang siyang magpapaliwanag kung ano po ang sinasabi po sa araw ng Lunes. At kung kayo po ay may mga katanungan, pagkatapos po ng ating pong lesson, ay willing naman po sumagot ang ating pong mga panelists. Ano po? Okay, happy Sabbath po muli sa ating lahat mga kapatid. So, ang ating pong lesson para sa ating Monday at Sunday pala, sorry. Sunday at saka Monday. So, ako po yung magbabahagi mga kapatid. So, unahin po natin yung sa Sunday, which is March 29. Okay? So, ang title po ng atin pong pagbubulay-bulayan mga kapatid is Our Condition. O sa Tagalog ay kalagayan natin. No? So, sabi sa Revelation mga kapatid, 3:14 to 17, ang sinasabi doon ay maligamgam daw ang atin pong kalagayang espiritual, no? So simulan dati pa at hanggang ngayon talagang mapapansin natin na meron talagang pagiging maligamgam, no? So ibig sabihin mga kapatid, hindi po mainit at hindi rin naman malamig. So maligamgam. So kagaya ng actually, mapapansin natin yung mga kapatid, pumupunta tayo sa church, tapos tayo ay nakikinig lang naman, no? So, pag meron tayong binibigyan tayo ng part, minsan tumatanggi tayo, no? Lalo na pag hindi nakapaghanda. So, doon pa lang mga kapatid, talagang masasabi natin na maligamgam tayo. So, yun po ang sinasabi sa atin mga kapatid. Ano po? So, sabi dito, iniisip natin na maayos ang ating relasyon sa ating Diyos, no? Pero, sa totoo lang, ay kulang at mababaw pa ito. So, akala natin mga kapatid, yung ating pag-attend sa church, no? Ay, ano na, kumbaga, maayos na yung relasyon natin. Pero, hindi po ibig sabihin mga kapatid na regular tayong uma-attend sa church. Ay, ganoon po ang ating relasyon sa Kanya, no? Kasi minsan, yung isip natin lumilipad eh.
So, may mga time na nadidistract tayo at hindi tayo makakapag-focus sa ating Panginoon. Minsan pa nga, pag nakadumot tayo sa cellphone natin, at may chinek lang tayo, ay tuloy-tuloy na. No? So, nawawala yung focus natin sa atin pong pinapakinggan. Ayan. Akala natin ay sapat ang paminsan-minsang panalangin at pagbabasa ng Biblia. Ngunit ipinapakita ni Jesus na mas kailangan natin siya kaysa sa iniisip natin. Sa kanyang paningin, tayo maaaring mayaman, pero ang totoo ay dukha, bulag at hubad tayo, mga kapatid, no? Sa usaping spiritual. No? So, kailangan talaga mga kapatid ay hindi lang paminsan-minsan, no? Dapat pagsisikapan natin na maging regular tayo. Kasi yung Panginoon natin, nung nandito siya, hindi lang paminsan-minsan yung ginagawa niya. Talagang pinamuhay niya, no? At siya yung naging role model para ipakita sa atin na sundin yung dapat ginawa niya. Pero gaya nga ng sinasabi sa Biblia, ay mahirap talaga mga kapatid, no? Lalo tao lang tayo at napakaraming tentasyon. Kaya nga, pinangunahan ng Panginoon sa atin yung pagiging role model na bilang tao, kaya pa rin talaga. No? So, tayo po mga kapatid ay nire-remind ng ating Panginoon na tayo ay dapat maging mainit, no? Sa ating pong pananampalataya. Hindi lang magiging maligamgam mga kapatid kasi pag maligamgam tayo, iluluwa tayo, no? Isusuka tayo ng Panginoon na kumbaga para bang sinubo mo yung kanin tapos iluluwa mo. So parang ganoon yung mangyayari sa atin mga kapatid, kaya dapat tayo ay maging mainit sa ating pong pananampalataya. So kailangan nating suriin ang ating sarili at kilalanin na hindi sapat ang sakto lang, no, na relasyon sa Diyos. So, sa atin naman pong lesson para sa atin pong para sa Monday, ay mayroon naman po itong title na Rebuke, Repent, and Reward. Sa Tagalog, pagsaway, pagsisisi, at gantimpala. So, sabi dito mga kapatid, ipinapakita ni Jesus na dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay kanyang sinasaway at itinutuwid. So, sino ba dito yung nagagalit mga kapatid pag sinasaway? Pag nakita natin yung mga kapatiran natin na napansin natin iba yung ginagawa, sinasaway natin. So, actually mga kapatid, napaganda pag sinasaway tayo, no? Kasi mari-remind tayo na ay, mali na pala yung ginagawa ko. Hindi ko na napapansin yung sarili ko na ano pala, iba na. So, mga kapatid, sabi dito, hindi ito para tayo saktan, kundi para tayo ay magbago at lumapit sa Kanya. So minsan mga kapatid, inaalaw ng Panginoon, no, na tayo ay makaranas ng mga matitinding pagsubok, no? Akala natin hindi na tayo mahal ng Panginoon kasi puro na lang paghihirap yung nararanasan natin. Pero hindi natin napapansin yung ating mga gawa na nakalulugod ba sa Kanya. Ano po? Kasi yung Panginoon natin mga kapatid, hindi po tayo hayaan na maghirap, no? Hindi po tayo hayaan ng Panginoon na puro na lang paghihirap yung mararanasan natin. Kasi mahal niya tayo Pero, dahil sa mga ginagawa natin, inaalaw niya na tayo ay gisingin. Ano po? Para tayo ay matauhan. Kasi ayaw niya na, ayaw niya na mawaglit tayo sa Kanya. So, yun po yung mga
pagsubok na naranasan natin mga kapatid. So yan po ay part ng pagsuway sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Kasi pag nakaranas tayo ng pagsubok, nakaranas tayo ng sakit, parang nakakapag-isip-isip tayo eh. Di ba? Parang bubuksan yung mga mata natin na ano bang nangyayari? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon mga kapatid. Nag-pray tayo. Pag ganun yung mga nararanasan natin. Pero tingnan mo mga kapatid, pag puro ginhawa, puro sarap, ay nako, hindi na natin naalala yung Panginoon. Kasi, hindi na natin siya kailangan eh. Di ba? Iniisip natin, bakit pa kailangan yung Panginoon eh? Maganda naman yung buhay ko. Nakakapag-drive ako ng sports car, nakapunta ako ng iba-ibang bansa, nakakain ko yung mga gustong pagkain, natulog ako sa magandang higaan, may bahay ako na mansyon, ay nako. Pag ganun yung ano natin mga kapatid dito, lumalaki yung ulo natin eh. Akala natin, tayo yung sarili nating pagsisikap. Yung, kumbaga, itataas natin, yung sarili natin, dahil sa nararanasan natin. Pero, ang totoo, ang Panginoon po lahat, mga kapatid, yung nag-provide kung anong mayroon tayo ngayon. Ano po? So, kaya, minsan, talagang sinasaway tayo ng Panginoon. Kaya, pag, mga kapatid, napansin niyo po yan sa inyong buhay, ay talagang kailangan po natin na magbago. Ano po? Kailangan po natin na atin pong isip yung Panginoon natin na siyang nagpaalala sa atin. No? Pagsisihan ng kasalanan, repent. Ito po yun mga kapatid. Kasi pag kailangan talaga natin na mag-repent. Pag sinabing repent mga kapatid, ay talagang magbago. No? Hindi lang mag-confess. Kasi pag mag-confess ka, kumbaga parang sinasabi mo lang yung kasalanan mo eh. Pero pag repent mga kapatid, ay sinasabi mo at the same time, magbabago ka. Ano po? So, iwan ang pagiging maligamgam, tanggapin ang kanyang inaalok. Ito po yung inaalok niya mga kapatid, ginto, maputing damit, at pamahid sa mata. No? According sa Revelation 3:18-20, pag binasa po natin. No? So, ginto mga kapatid, represents na tunay na pananampalataya. So napaganda po mga kapatid, meron po tayong Golden Faith dito na group. So ito yun mga kapatid, no? Tunay na pananampalataya daw pala yung nito. Nirepresentahan, no? Maputing damit. So katuwiran ni Kristo. At pamahid sa mata, malinaw na pagkakaunawa sa katotohanan. So, sabi po mga kapatid ni ating Panginoong Hesus, siya po ay kumakatok sa pintuan ng ating pong puso. Hindi siya pumipilit na sa atin ang desisyon kung siya ay papapasukin natin mga kapatid. Ano po? So kung nasa sa atin po mga kapatid, kung atin po papakinggan yung saway ng ating Panginoon, ano po? At kung tayo ba ay magre-repent at atin po bang tatanggapin yung kanya pong gantimpala. So, yun po ang aking may share mga kapatid sa ating pong lesson from Sunday to Monday. At atin pong ibibigay ang sunod para sa sunod na topic sa ating pong isang elder na si Nanay Yoli. Ayan. Magandang umaga mga kapatid. Ang aking part naman ay sa Martis. Sa Martis po ay ang walang hanggang pag-ibig. Pansin natin mga kapatid, walang pinakamataas na pag-ibig kundi ang Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon is walang kondisyon. Wala siyang pinipili. Mga kapatid. Kaya sa kabila ng ating buhay, na naranasan na tayo ang ating panampalataya ay malahininga,
ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig lagi nariyan sa atin. Hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. Lagi inalalayan tayo para ma-survive natin ang ating kalagayan na malahininga, di ba? At ang sabi dito, inilarawan matapos ng ating malahiningang kalagayan, sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, di ba? Kung minsan, nakikita natin ang ating buhay ay napakahirap, pero isip natin ito ang pinakamahirap na laban natin bilang manampalataya, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Diba? Sabi dito, ang katwiran lang ni Jesus ang sa kanyang ang ating susundan. Ayan. Mga ditong nawa ni Jesus na maging malahininga ang kalagayan, makikita natin. Hindi ibig sabihin siya ay malahininga rin. Diba? Sinabi niya, ang lahat ng ito, pagkasama natin, ay tayo ang magtatagumpay. Siya rin ay nagtatagumpay. Dahil, gaya ng nagtatagumpay, dito sinasabi sa Apokalipsis 3:21, dahil siya ay namatay para ligtas tayo, malampasan na ni Jesus ang kasalanan at ang kaparusahan nito. Nanawaan niya ang paglaban natin, laban sa kasalanan. Yun, alam ni Jesus na tayo ay nakapaglaban sa kasalanan at naranasan din niya ito. Kaya nanawaan niya ang ating kalagayan. At hindi niya tayo iwan o pabayaan sa mga sitwasyon na tayo ay nakapagtagalian sa kasalanan dahil tutulungan niya tayo. Ba, mga kapatid? Minsan, isip natin, malayo ang Panginoon. Pero nandiyan lagi siya sa atin, nakasubaybay. Hindi niya tayo iwan pabayaan. Lahat ng ating mga naranasan na problema, mga pasubok, lahat ng ito ay matagumpayan natin dahil nandiyan ang Panginoon, tutulungan niya tayo. Mapapansin natin mga kapatid sa banal na kasulatan, maraming mga tao sa iba't ibang paraan na sitwasyon na nandun ang Panginoon, doon ang presensya ng Diyos, tinutulungan sila, di ba mga kapatid? Sinasabi dito sa Genesis 7, unang-una dito, sinasabi dito, na ang tao ay nakapag-ugnaya, ang Diyos ay nakapag-ugnaya sa tao sa pamagitan ng paglikha niya sa atin, di ba? Tayo ay hinulmahan niya mula sa alabok, hiningan ang butas ng ilong ng kanyang hininga para tayo maging tao. Sa point na yun, ang Diyos ay talagang napakabuti dahil wala tayo dito sa mundo kundi niya tayo i-create, di ba? Binigyan niya tayo ng hininga. Napakapalad natin na mayroon tayong Panginoon na nakilala, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung tayo ngayon ay nasa sitwasyon na akala natin ay nasa kasalanan tayo, pero nandyan ang Panginoon para sa atin. Ayan. Ang pangalawa dito ay si Enoch. Matandaan niyo mga kapatid kung ano ang kalagayan ni Enoch. Kung sinamahan siya ng Panginoon sa paglalakad niya sa mundong ito, alam mo kung ilang taon siya inabot dito? 365 years siya sinamahan ng Panginoon. Napaka-sulim ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya, nung time na kukunin na siya ng Panginoon, hindi siya nakaranas ng kamatayan dahil napakabuti niya sa Panginoon, sinundan niya ang yapak ng Panginoon. Ganoon, makikisama ang Diyos sa tao, hindi niya pinabayaan. Ano man ang ating kalagayan, ay nariyan lagi siya. Tanda natin mga kapatid. Ang pangatlo dito ay sinabi naman ni Jesus sa Genesis 6:13. Patungkol naman ito mga kapatid kay Noah. Napakaganda ng istorya ni Noah kung natatandaan nyo. Si Noah is tinawag ng Panginoon para gumawa ng arka. Para isave yung mga tao pero hindi siya pinapakinggan. Sa panahon din natin ngayon mga kapatid, nakakalungkot isipin. Na ang Panginoon is, lagi niya sinasabi, anak, lumapit kayo sa akin. Pero, ano ang mga ginagawa ng mga tao? Kaya kailangan mga kapatid, sa panahon ngayon, ay hindi na arka ang ating hinihintay, kundi ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na kasulatan. Sa kanyang salita tayo manampalataya. Dahil ang salita niya, yun ang pinaka-arka natin mga kapatid ngayon. Magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Dahil narito lang tayo, kung nagtiwala tayo, ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang paalala sa atin. Dahil mahal na tayo, ang sinasabi nga dito, walang hanggang pag-ibig, hindi niya tayo iiwan talaga. Kasi ang kanyang pag-ibig ay sinasabing agape. Walang kondisyon, napakalawak. Lahat, hintil man, o ano man makasalanan ka, pag lumapit ka lang sa Kanya, pagsisihan mo, at magtiwala man ang palataya, ay
ililigtas ka niya. Ayun. Ang sinasabi din dito mga kapatid, nakakalungkot din isipin na sa panahon ngayon, marami pa rin nagre-reject sa Panginoon, pero walang imposible pag lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Minsan makikita mo sa mga news, napakalungkot. Marami talaga nagkiklaim na ang Panginoon ay Jesus, pero hindi nila sinasabi nga, nanampalataya sila sa bibig, pero hindi nila ni-apply ito sa kanilang sarili, hindi sila sumusunod sa katotohanan. Ayun, sinasabi pa rin ito sa Genesis 12:1-4. Si Abraham din mga kapatid, kung napapansin nyo sa storya ni Abraham, siya ay tinawag, di niya alam ang kanyang pupuntahan. Andun nakisama ang Panginoon sa kanya, talaga tinawag siya. Sinugo siya, umalis siya sa kanyang bayan, pumunta sa Haran. At doon niya natagpuan kung paano makasama ang Panginoon sa kanya. Tinawag siya sa bundok ni Sinai. Doon natin mga kapatid nalaman na doon inutos ng Diyos na isulat ang 10 utos sa dalawang kapyos na bato. Pero sa ngayon mga kapatid, sa ating kapanahonan, hindi na doon nasusulat ang 10 utosan, kundi sa ating puso at isipan. At tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ay lagi nariyan sa ating puso. Lagi natin siya kasama sa araw-araw. Mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot. Sabi nga niya, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ayon sa kawikaan yun, mga kapatid. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ang kanyang presensya, nariyan lagi sa atin. Ayun. Last na verse, Exodus 29. Ito rin naman kay Moy. Okay. Ayan. Kaya, mga kapatid, sa physical na lumakad tayo, ay lagi natin nakakausap ang Panginoon. Akala natin wala lang, pero nandiyan lagi siya. Lagi natin pag-ugnayan sa atin, minuto-minuto. Kaya wag tayong magsawa lumapit. Kasi ang kamay ng Panginoon, lagi nakalahad yun. Ang mga tao lang ang lumalayo sa Kanya. Ayun. Kaya mga kapatid, mahirap isipin na nandiyan na yung Panginoon, tayo pa ang lumayo. Kaya kailangan lagi natin isipin ang Panginoon na riyan sa tabi natin, hindi tayo iiwan. Lagi nakakonekta, ang presensya niya ay nandyan lagi sa atin sa bawat sandali. Ayun. Ayun. Sa Miyerkules naman mga kapatid, paano kaya mananatili? Mananatili tayo sa Panginoon. Ayun. Mananatili tayo, sundan ang yapak ni Kristo. Kasi, mga kapatid, samantala, na-experience ng Panginoon, nung kasama pa niya ang mga alagad, naglalakad siya papunta sa Gethsemane, pabasagkat. Inausap niya itong mga alagad na mayroon siyang isang talinaga na pinaliliwanag doon sa mga alagad kung paano manatili sa Panginoon. Itong talinaga is masyadong, na sa atin ito, yung puno ng ubas. Paano kaya tayo mananatili sa Panginoon? Ang puno ng ubas ay walang iba kundi ang ating Panginoon at Ama na taga-pag-alaga. Ito yung mga taong, ang puno ng ubas ay nag-represent sa Ama at Panginoon at tayo. Ang puno ng ubas ay si Kristo, tayo ang mga sanga. Pag hindi tayo nakakunik sa puno ng ubas, ang ating mga sanga ay malalanta. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ang sangang ito ay yaong mga taong hindi nagbubunga. Ang sangang ito ay yaong mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Malayo ang loob, mga kapatid. Yung mga sangang nalalanta. At ang kanilang mga bunga, ay hindi sila nagbubunga. Pero may mga sangaman naman na nagbubunga. Pero maliliit. Napapansin niyo mga kapatid, kung kayo ay nagtatanim ng isang halaman. Ako kasi mahilig ako magtanim ng halaman. Isa akong blueberry sa likod. Na-observe ko, may mga sangang patay talaga as in. Tapos, kinukuha ako yun. Pero may masanga naman na nagbubunga na maliliit. Sabi ko, putulin ko kaya ito. Napansin ko mga kapatid, nung pinutol ko, pruning ang tawag doon.
Pag na-prune mo pala yung halaman, sumasanga siya ng marami. At nakita ko, nung sumanga ng marami, halos puro bunga na yung sumisibol doon. Ganun din mga kapatid sa ating panampalataya. Kailangan natin i-prune yung ating ugali. Tatanggalin yung nakakasagabal sa ating buhay Kristiyano. Kung mayroon pa tayo makasalibutang mga buhay, kailangan alisin na natin ito. Gusto ng Panginoon mawala ito. At siya ang mamuhay sa ating buhay. Tapos tayo ay mamumunga, yun, nasabi. Kasi kung minsan, ang ibig sabihin ng nasang hindi dumadami, ay hindi siya nadidiligan, katulad ng, hindi siya lagi nagdadasal, hindi siya nagbasa ng Biblia. Kailangan natin, hingin natin sa Holy Spirit, nga samahan tayo para mamunga. Kasi kung wala ang guidance ng Holy Spirit, hindi tayo mamumunga mga kapatid. Ganon din ang ating mga tanim. Kung wala din natin maalagaan, hindi natin madidiligan, hindi ito namumunga. Kaya napapansin ko sa mga halaman, lagi natin dinidiligan para lumago sila. Kasi pag walang dilig, natutuyo talaga. Kaya ganon din ang ating spiritual na buhay. Pag wala tayong connection sa Panginoon, malayo ang ating connection. Hindi lagi tayo nanalangin, nagbabasa, hilingin natin ang Banal na Espiritu na i-guide tayo, lumalanta ang ating panampalataya. Kaya, sa pamagitan lang ng ating paglapit sa Panginoon, ay doon tayo lumalago. Ay ang sabi niya dito, ang salita ko ay naginis na kayo, sabi niya. Sa pamagitan ng salitang ito, sinabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Hindi mamumunga ang sanga. Hindi sa nanatiling makakabit sa puno. Totoo yun mga kapatid. Pag tayo hindi nakakabit sa Panginoong Hesus ay hindi tayo mamumunga. Lagi lanta ang ating panampalataya nang hihina tayo. Mayroon dumating na konting pagsubok, bibigay na tayo. Hindi na tayo magsisimba. Masama ang loob natin. Kasi mayroon na nakarinig ka ng gano'n-gano'n. Pero mga kapatid, pag natili tayo kay Jesus, pag-ibig ang nangibabaw. Di ba? Lagi natin naramdaman yung kagalakan sa ating puso, pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit, at paglingkuran yung mga ito. Di ba, mga kapatid? Namumunga. Sabi dito, ang talinhagang ipinakita na tayo ay walang magagawa kung hindi tayo nakakonekta sa ating Panginoon. At hindi tayo lalago o magbubunga kung mayroon pa tayong mga sariling kagustuhan. Yan pala mga kapatid ang point doon. Kung ang sarili natin, kinikilala pa natin ng ibabaw ang ating pusong makasarili, hindi ito nagbubunga, yun mga kapatid. Kailangan nakakonek lagi tayo sa Panginoon. Sinabi ni Jesus, kung ano ang kagustuhan na sisunod mo ay si Jesus lamang. Kailangan ang malapit na relasyon sa Diyos, mabuhay na lagi nakaugnay sa Kanya. Kasabay nito, tayo ay makaranas ng mga mahirap na at masakit na sandali. Pero nariyan si Jesus, hindi niya tayo iniwan o pinapabayaan. Ang panatili kay Jesus ay nangulugan sa pagsunod sa Kanyang mga utos at karakter. Hindi makasariling pag-ibig, kundi may kagalakan. Kapag tayo ay natili sa Panginoon, ay maramdaman natin na tayo ay may malaking pag-ibig rin gaya niya. Dahil siya ang una pag-ibig. Mga kapatid, kailangan huwag tayo lumayo. Lagi tayo nakakonekta sa Panginoon para hindi tayo madaig ng mga tukso. Kung ganyan kasi tayo sa Panginoon, lagi tayo lumalapit sa Kanya, lahat ng tukso ay matagumpayan natin. Sabi nga, walang tukso na hindi natin matagumpayan sa tulong ng Panginoon. Kaya lagi tayo lumapit sa Kanya, makikonekta tayo. Sa uli, sinasabi ni Jesus sa bawat isa sa atin, kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din kayo minahal. Kaya manatili kayo sa aking pagmamahal. Sabi dito sa John 59, ang pag-ibig ni Jesus, ang pinakamakapangyarihang tali na makaugnay sa atin at sa Kanya. At kapag malaman natin ang pag-ibig nito ay maranasan natin na tayo ay tunay na magkakahimok na magpahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, alam niyo po, pag tayo ay
na sa ating damdamin na ang puso ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ito mapipigilan, umaapaw talaga. May share mo talaga sa kapwa mong makasalamuha. Dahil alam mo na ito ay sa taputin ng lahat. Ito ang kagustuhan ng Panginoon. Kasi tayo ay tinubos niya sa cross. Inalay niya ang buhay. Isipin niyo mga kapatid, makahari siya sa langit bumaba para isacrifice ang kanyang buhay sa atin. Ligtas tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba sobrang lalim ng pag-ibig ng Panginoon talaga mga kapatid. Kaya tandaan natin mga kapatid, huwag tayo manghina. Lagi natin ilapit ang iluhod natin ang ating mga problema sa Panginoon. Ang ating koneksyon ay lagi, tibayan natin sa Panginoon. Huwag tayong lalayo. Lagi tayong manalangin sa umaga. Ayun, magbasa ng Biblia, yun ang importante. Dahil yun, ang time na nakapag-usap tayo sa Panginoon, manalangin. Pero ang Biblia, yun ang kinakausap tayo. Parang magulang lang mga kapatid, na kung ano man ang iyong naramdaman, sabihin mo sa Kanya, may hinihingi ka or yun lahat ng kailangan mo sabihin mo sa Kanya. Tapos yung pagbasa naman ng Biblia, doon yung time na nakapag-usap ang Diyos sa'yo, pinapayuhan ka niya, ganana, ganito ang gagawin, ganito ang gawin. Kaya yan talaga ang pinaka-importante, lagi tayo makapag-connecta sa Diyos. Manalangin na lang. Good morning, church! Happy Sabbath! Parang inaantok na kayo dyan, ha? Kamusta po ang ating kalagayan spiritual? Sino po ang mainit? Nasa mainit? Yung sa malamig? Sa maligamgam? Praise the Lord! Amen! Purihin po ang Panginoon. Very good. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ang nasa Laodicean Church kasi na nakalagayan ngayon, lukewarm. Pero ang payo ng Panginoon, mga kapatid, ay dapat mamili tayo. Wala sa lukewarm, either nasa mainit or sa malamig. Pero ang sabi ng Panginoon, minsan kasi, nagpapanggap tayo na mainit. Oo. Bakit? We go to church activity, nagbibigay tayo ng tithes and offering, walang absent midweek, vesper, and Saturday. Pero, sabi ng ating lesson, kailangan natin magkaroon ng check-up. Kailangan ng check-up. I-evaluate po natin ang ating mga sarili. Kamusta kaya ang ating relasyon sa ating Panginoon? Siguro, publicly nakikita tayo, dala-dala ng Bible, hymnal, nagpapaawit. But sa loob ng tahanan, kamusta si John? Kamusta ako? I do have personal devotion with God. Nagpipray po ba ako? Totoo ba talaga akong tapat sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Kung sabihin natin, parang ang hina ko. Parang, hindi pala totoo yung pinapakita ko. Kumbaga, iba talaga yung nasa sa loob-looban ko. So, ano ang sabi ng Panginoon? Merong exchange gift, mga kapatid. Ano ang sabi niya ni Brother Rex kanina? Magbibigay ako sa inyo ng gold refined by fire. Yun yung kasama yung white garment at yung sa mata. So yun po mga kapatid, kung sa tingin natin mahina tayo, come to Jesus. Abide in Christ. Kaya sa ating pong part mga kapatid is stay connected. Lead to the vine. No, madali lang ito mga kapatid. Bakit? Bakit kailangan natin nakakonect sa vine? At sa great, kasi, yung sinabi ko kanina ni nanay, kung bakit masustain yung mga branches. Kasi merong subflows. Kung alam yung subflows, doon dumadaan yung mga nutrients, doon dumadaan yung, kumbaga ina-absorb, doon dumadaan hanggang nadidistribute sa mga branches. So, sa ating application mga kapatid, ano itong subflows? Ito yung Holy Spirit. So, pagkat ang pagsunod sa Panginoon, ang pag-obey sa Panginoon, sabi ng ating lesson, isa ito sa mga mahirap gawin. May sino ba sa inyo? Ang madaling sumunod kay Jesus, taas ang kamay.
Sino sa atin ang madaling nakikinig kay Jesus? Very good. Madaling makinig. Madaling magbasa. Pero, nagiging challenge yung pastor. Bakit sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway? Mahal ba natin ang ating kaaway? Oh, God knows your heart. Sino sabi nga, patawarin mo yung mga paano kakasala sa'yo? Sabi ng Biblia, pinapatawad ka natin? Naabot nga ng isang buwan isang taon. Sa loob ng tahanan, mag-asawa, bahala ka dyan, tulog yan ko dito. Mga kapatid, sabihin mo, I love you Lord, pero hindi natin ginagawa. It's not, hindi totoo. Kumbaga, nagpo-pretend na tayo, pero sa totoong buhay, deep inside, hindi talaga natin totoong mahal si Jesus. Kaya paano natin magawa? Paano natin masunod yun? Yung pagmamahal, yung pagpapatawad, pagpakumbaba. Anong sabi? Stay connected to the vine. At kailangan natin ang banal na Espiritu upang masunod. Magawa natin yon. Kaya anong ginagawa ng Panginoon ngayon? Sapagkat nagiging challenge sa atin to Ano ang sabi niya sa Revelation 3:20? I stand at the door and knock. Sapagkat ang ating Panginoon, He wants to enter your life. And He wants to stay with us, mga kapatid. And He wants to have a fellowship with us. So He is knocking at our heart. So it's up to us. Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoon hindi tayo pinipilit. Ino-offer niya lang kaligtasan ng pag-asa, pero hindi tayo pinipilit. All we have to do is to open our hearts and allow God to enter. At doon na po susunod ang kaligtasan, doon na yung susunod ang pagpapatawad, doon na yung susunod lahat mga kapatid. No? It will follow. Kaya ano yung pinakamaganda? Nabanggit kanina that God, siya yung unang nag-reach out sa atin. Kahit ako'y makasalanan. Kahit ako'y malamig. Kahit ako'y mataas. Yet God still reaching out. Kaya anong sabi niya sa John 15 verse 4, sabi niya, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Kaya mga kapatid, kailangan po muna natin naka-connect sa vine. Para mag-bear fruit tayo, ano ang bunga ng banal na Espiritu? Ano ang bunga? Pag-ibig. Parang hindi ko na alam, wala ba sa inyo ang bunga? O ilan lang? Love, joy, peace, gentleness. Yun. So if you abide in Christ, ano din po ang magagawa natin? Susunod tayo sa Kanya. So, nakikita niyo po mga kapatid, ang gusto lang ng Panginoon is, kahit tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya, kahit tayo ay nagkakasala, minsan ang dami nating nagagawa na hindi kalooban niya, yet God still wants us. Amen? Gusto ka pa rin ng Panginoon. Mahal ka pa rin ng Panginoon. And God wants us to come back to Him. Yun lang naman Yun lang naman ang gusto ng Panginoon. Kaya lang, tayo ng mga tao, nasa lukewarm na kalagayan tayo. Lord, wait lang enjoy ko muna ito. Ay, Sabat, yes, magsisimba ako. Midweek, Vesper. Pero pagkatapos nun, ay Lord, ito na muna. I-share ko muna yung comfort ko muna. Okay? So we must be very careful mga kapatid, sapagkat we are now in the last days. At yun yung sabi ng Revelation mga kapatid, na mag-ingat tayo. No? Mag-ingat tayo. Now, last one po. Sabi ayan. So, dito. Ang tunay po ng Kristiyano na buhay is hindi po ito relihiyon. It's not the church, it's not about the pastor, kundi it's all about relationship. No? Hindi yung lagi ka nakikita dito, malaki yung position mo sa church, officer ka, but it's all about relationship with God. Kamusta yung relationship mo sa Panginoon? No?
Kamusta kaya? Pangalawa, ang sikreto kung para tayo lumagro sa ating spiritual is, hindi lang po sa araw ng Sabado, hindi lang sa araw ng Miyerkules, Biyernes, kundi ito po'y araw-araw. Abide in Christ araw-araw. Susunod tayo sa Panginoon araw-araw. And the fourth one is, kailangan po natin manatiling nakakonect sa Kanya. No? And the last one, kung when we are truly connected to Christ, anong susunod? Merong pagbabago. There's a change, there's a transformation. Amen? At doon makikita sa tao na merong pagbabago, mga kapatid. Ang sabi po sa Steps of Christ, consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first word. Let your prayer be, take me, O Lord, as holy thine. So mga kapatid, gaano po ba ka-importante ang relasyon sa ating Panginoon? Very important. Sapagkat kung mabuti o maganda ang ating relasyon sa ating Panginoon, nakikita yan sa loob ng tahanan, nakikita yan sa loob ng iglesia, at nakikita yan sa loob ng community. At hindi yung sarili mo nakikita, kundi ang ating Panginoon. Yes, it's a challenge kung wala sa atin ang banal na Espiritu. Kaya every day, we need to surrender God and we need to ask God for the Holy Spirit para po natin masustain ang ating buhay, para po natin magawa kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, today, I do hope and pray na kilalanin or alamin natin kung kamusta kaya yung aking spiritual na buhay. No? Tunay ba ang aking relasyon sa Panginoon? Or pretending, presumption, or ano ba yung term na yon? And by God's grace, mga kapatid, meron tayong real relationship sa ating Panginoon. Magandang umaga po at tapos. Okay, maraming salamat po. Ilan oras pa tayo? May time pa ba tayo? Mag-entertain po tayo ng siguro mga tatlong mga questions. And or kung kayo po yung mga karagdagan o susok, ay meron po tayong may oras po tayo para sa question and dagdag. Ano naman? Ay, sige po. Ayan, si kapatid, anong pangalan mo, Ben? Good morning po, itong sabat na kapatid. Happy Sabbath po. Kami po ay nagagalak dahil susunod pa. Tunay na realidad dating buhay ay talagang Israel. Mapupunta tayo sa Laodicea na sinasabi. So, sa umaga po ito, konti lang po aking dadagdag. With regards to ating lesson, ang sabi po kasi ay reality check. No, kung sabing reality check, paano ba natin may hahambing ito sa ating buhay sa pangaraw-araw? Ano po? In the sense na tayo po ay may kanya-kanyang hanap buhay, may kanya-kanyang kalalagayan, may kanya-kanyang misyon. Dahil tigit sa ating mga katrabahuan, tayo man ay isang engineer, tayo man ay isang miyembro ng ating iglesia, ano po yung pagiging isang pagpapakilanlan na tayo talaga isang tunay na nakakulit sa Panginoon, sa ating Panginoon Diyos. Opo. So, napakaganda po nating lesson kasi una-una talaga ang gabi habang binabasa ko to ay kanina umaga sa ang pag-ibig ng Diyos talagang pag tayo ay nakakunik sa Kanya, ano talagang nangyayari sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa ating sarili, sa ating kapwa,
sa ating mga katrabaho ay talagang nakikita yung ating ugnayan sa Diyos, tayo nagiging sangkuri na mananampalataya. Ano po? So, ang sabi, meron po akong dalawang bahagi na na-quote sa ating pong lesson. Unang bahagi po ay ang pag-unawa sa ating tunay na kalalagayan sa pag-ibig ng Diyos. Paano po kaya natin masasabi na paano natin naunawaan na tayo ay connected sa Panginoon na araw-araw? Ano po? Yung naunawaan natin. Sabi dito ay nilikha ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos para sa malapit na pakikisama. Sanayin po yan sa Genesis 2, verse 7. At personal na nilalang ng Diyos ang tao at binigyan siya ng buhay. Talaga po namang ganun ganda yung connected natin sa Diyos. And then later on, makikita natin ano ba yung ating sarili, tayo ba'y namumuna? Tayo po baga ay nakaka-akit ng ating pong kapwa. Ano po? So, isa po yan sa magandang nakikita natin na kalalagayan. Ano ba? Yung kung ating nasirang ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan ay unti-unting ibinabalik. Unti-unting naikukulik sa Diyos. Kagaya nga po nang sabi kanina natin na yun daw kung halaman talaga kapag walang koneksyon sa Panginoon, hindi namumuna at ito ay nararapat na putulin at mas maganda siya ay sunugin upang ito ay walang saysay. Yan. So wala kang pakinabang, yan ka. At ito po ay nagtatanong na kumusta daw po yung ating kalalagayan sa Panginoon. Kumusta daw po yung ating isa sa nagiging misyon na kahit po baga tayo araw-araw kasi ba? Ang ganda po narinig ko kanina ni kay Brad na talagang mahindig daw po tayo mag-pretend. Ano po? Sinasabi ko, okay ako. Maya-maya, hindi mo pala okay. Ano po? Sa totoo lang. Minsan ay okay ka. Minsan umiiyak ka naman sa iyong silid tulugan dahil wala ang problema. Pretending. Pretend tayo na hindi pala natin kaya. Kaya tayo po ay may connection sa Diyos. Isa po sa napakagandang karanasan ko sa totoo lang ay nakikita ko na connection sa Panginoon ay kahit anong pagsubok. Tapos yung pong pag-alis ko na ako nananalangin sa Panginoon. Yung pong hindi tayo na-aksidente sa ating daanan, hindi makikita natin, bigla na lang may na-aksidente na dadaanan natin. Talagang napaka-swerte po natin dahil nakakabalik pa rin tayo sa ating tahanan na talagang tayo po ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen? Salamat po. So, pangalawa. Sa pangalawa naman po, na aking pong naku dito ay yung pagpapanumbalik at paglago sa ugnayan kay Kristo. Yung pagpapanumbalik, yung paglago, ano pa, na meron kasi nanunumbalik mga kapatid na basta lang nagparit, nabaptize. At tapos nung na-rebaptize ka, maya-maya, balik mo isa natin. So, anong klase mo kaya nung ganun pa? Kung tayo pa yung sabing yung papanumbalik. So, kapag talaga tayo nag-rebaptize, so kapag tayo talaga mga kapatid ay gustong nagbago, dahil kung talaga na kahit ano pa pag-rebaptize, dahil nagkasala ulit tayo, hindi ko ba mga kapatid? So, ay kaya po, ang nakakalungkot niya, yun yung nakikita natin, na nagpa-rebaptize ka, mamaya-maya, ganun ka na naman. Anong klaseng connection natin sa Panginoon yun? Di ba ba? So, hindi talaga mahigit. Ano po? Tinatawag ni Jesus ang mga mananampalatayang nananatili sa Kanya. Yan. At ang spiritual na buhay ay naglalagay ng koneksyon sa Kristo bilang isang puno ng ubas. Bilang isang ang puno ng ubas, tayo ang mga sana. At ang nananatili sa Kanya ay namumuna. So yun po yung isa sa maganda po. Ang tunay na pagbabago po ay nagsisimula sa Espiritu. Sa ngayon po yan sa Roma 8, William na Mose. So ang Espiritu po yan, nagbibigay buhay, nagpapalakas, at pagsunod, nagbabago sa ating pananampalataya. Nagpagsamba at pagkilala sa Diyos,
at kinikilala ang langit ng Diyos bilang isang manilikha na karapat dapat na sabihin natin na tayo ay tunay na mananampalataya. Ang tunay na ugnayan ay nagdudulot ng pagsamba, pagtitiwala sa Diyos, at ang pangunahing prinsipyo nito ay ano? Ang paglago kay Kristo ay kinakailangan pang araw-araw ay nagkipag-ugnayan sa pagsubok at pagtitiwala sa kanyang biyaya. So, ganda mga kapatid, no? Talaga kung talaga tayo ay nasa Panginoon lang, hindi na natin kailangan ang tawag doon, kung problema, hindi natin na dapat kailangan na para nagdadalawang isip kasi unang-una, nasa Panginoon na tayo. Subukan po talaga natin na talagang i-alay ating buhay sa Panginoon. Makita po mga kapatid, yun po yung ating sandali. So maraming salamat. Kaya nga po sasabi ko ay, unahin natin. Sabi po mga guro, bilang isang guro, every taon-taon, meron kami annual check-up na libre ng DepEd. Na sabi, kailangan magpa-check up ka. Kung ano pa kayo kalagayan mo, healthy ka, ano? Kasi katulad din yan sa atin. Ito po ay simbahan, hospital ng ating pananampalataya. Kung tayo po ay nangihina, magsimba lang tayo. Huwag yung sabihin, malakas sa aking pananampalataya, hindi ako simba, stay ano na lang, dito lang ako sa aking bahay. Ano po? Katapos po ay, makikita natin yung ating namang buhay pala ay totoo po, sa amin talaga, ako talaga minsan matambuhin. Tinamaan ako ng sinabi kanina, may isang buwan hindi ko umiimigan. Ito po, ay masakit eh. Kapwa mo guro, pagkakadulo pa sa principal. Di ba? Ay masakit sa'yo, hindi ko ginagawa. Sa ganyan ginagawa natin ngayon, bilang isang Kristiyano, pahita na lang. Pag ako talagang hindi naimik, wala lang. Pero talagang ang hirap sabihin, nagpipretend tayo na bilang isang Kristiyano na magaling, bilang isang Kristiyano na napalataya, isang tipong sign sa ating sarili, hindi natin magagawa. Pero tayo may connected sa Panginoon, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Talagang, kahit minsan titigasan natin ang puso, minsan lumalambot talaga yung pag tayo nakakalisip. Pero Panginoon na naman napakaigi, bakit ako hindi marunong patawad? So talagang makasalanan din. So yun po, magandang umaga po at happy Sabbath. Maraming salamat po. Isa na lang po, kung meron pong tanong o dagdag, isa na lang po natin pong entertain ngayon. Sana. Okay, kung wala na po ay maraming salamat po sa ating pong mga panelists. At salamat din po kay Sir na siya pong nagbigay din po ng kanyang pong bahagi. Tunay nga po na napakabuti sa atin ng Panginoon na tayo ay kaniyang pinapaalalahanan sa lahat ng mga bagay na tayo po ay, kumbaga, mapapaisip tayo, saan ba talaga tayo nakabilang? Sa malamig na kalagayan o sa mainit? O kaya doon sa neutral? Pero tatandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya po sa Panginoon ay wala pong neutral. Dapat po ay alin po doon sa dalawa. Pero napakamahalaga po sa ating buhay ay siyempre manatili sa atin yung init ng ating pong pananampalataya. Kasi alam naman natin ang panahon natin ngayon ay tunay nga na nalalapit na. Ano po? So, wala na, tayo po ay dumako na sa ating pong closing. Atin pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong mga forester. Sa ating pong closing song, sa ating Sabbath School lesson, tayo po ay ating pong kantahin yung ating theme song, Get Them All to Jesus.
Are you tired of spinning round and round? And among the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus laid him down. Give him all, give him all. Give him all to Jesus. There is one heart, broken hearts. Give him all, give him all. Give him all to Jesus. And he will turn your sorrow into joy. Set you on his sunshine. Never said there'll be no rain. Your eyes are full. At time of pain. Give it all to Jesus. Your dreams, wanted hearts, and broken souls. Give him all. Give him all to Jesus. And he will turn the sorrows into joy. Give him all. Give him all. Give him all to Jesus. Your grace for your heart and broken souls. Give him all. Give him all to Jesus. And he will turn your sorrow into joy. He'll turn sorrow into joy. Alright, tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, Ama na sa mga langit, pinupuri po kayo namin sa mga oras na ito. At yan din, Ama, sinasamba po sa harap ng sabat. So, Ama, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob sa amin na aming napag-aralan. At nawa, ang lahat namin narinig at nababasa, O Diyos, ay amin po itong may apply sa aming buhay. At Ama, salamat din po sa inyong dakilang pag-ibig na kami po ay narito muli kasama ang mga mahal sa buhay. At Ama, inihiling ko sa buong araw ng Sabat na ito, samahan kami, ingatan, gabayan ang aming programa at ang aming mga puso't isipan ay linisin mo, Ama, upang kayo po ay maging sentro sa aming buhay sa mga oras na ito. Salamat, Ama. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lamang po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na aming tagapagligtas na sa Kristo. Amen. Alright. Muli po, happy Sabbath mga kapatid. And so, sa ngalan po ng Devok Church, atin pong aniyahan ang ating
church elder. Sino po ang church elder ng Labak? Yan, elder. So, nais po namin kung mayroon po kayong nais sabihin, welcome. Sabat mga kapatid. Ang church natin ito. Piling kalsadang church na bago. Muli ng Panginoon na nakasama namin kayo ngayon sa araw ng Sabat. Dahil bibira lang kami, Pastor, may bisita. Kami ay kakaunti lang. Remnant na lalapit. Di ba, Pastor? Di ba ang remnant bilang lang? Kaya bilang lang kami. Ganun ang aming naglakan sa gusto na kayo ay kasama namin sa araw ng pagsamba. At amin kayong buong pusong tinatanggap at pinabati ng Sabat dito sa Liabak SD Church. Yung dyan sa labas na tiles ay lalagyan niya ng pangalan. Hindi pa dumarating. Stainless ang dyan. Yung dyan sa may pader. Para makita na yung ating church. May magalang. Para malaman na ni Satanas. Kasi hindi niya makita ito eh. Para mag-google na niya. Diba? Gano'n na. Pero yan. At least ngayon ay kami sa bangunan ng Munis Family ni PR. Sila man ay wala dito. Kayo ay amin talagang tinatanggap ng muli para sa Yan, maraming salamat po sa inyo pong napakainit, bagaman malamig ang gabi. Yan. So, maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagtanggap sa amin pong lahat dito. Sa ngalan po ng Seventh-day Adventist Church, Kalsadang Bago. Yan. Doon po ay lahat ay bago. Kaya mahirapan pong makita. Yan. Kaya kasada ay laging bago. Yan po. So maraming salamat po muli sa Liabak Adventist Church sa inyo pong pag-welcome sa amin and sa inayahan nyo kami na manguna sa programa ngayon po ngayon. Pagpalain po kayo.